from darkest trials into His greatest blessings. May itatanong po ako sa inyo, pakifas nga yung tanong dyan. Yan. Hindi ko alam kung sino na po ang nagtanong sa inyo sa tanong po na ito. Lord, kung mahal mo ako, bakit hinahayaan mong maranasan ko ang ganitong pagsubok? Lord, hindi ko deserve ang bait-bait kong tao. Matulungin naman ako. Pag may nangangailangan, basta't meron, tumutulong ako. Nag-aabot ako ng tulong. Pero bakit, Lord, hinayaan mo na maranasan ko ang ganitong pagsubok? Sino na po sa inyo ang nagtanong ng ganitong katanungan? Yan, meron na po sa atin. Thank you for being honest. Normal po tayo. Pag tinatanong natin ang mga bagay na ito, hindi po abnormal ang mga tanong na ito. Dahil naturally, sa natural life natin, sa physical na pamumuhay po natin, sa totoo lang, nakakaramdam tayo ng sakit. Amen? Emotionally, minsan, mentally. No, nakakaramdam tayo. Hindi lang physical pain, but emotional pain ay nakakaramdam din po tayo, mga kapatid. Meron pong isang maliit po akong kwento na narinig o nabasa na sabi niya, ito po yung tungkol sa isang blacksmith at meron pong isang lalaki na lumapit at nagtanong sa kanya. Sabi niya, yung blacksmith, sila po yung mga panday. Sabi po nung nagtanong, bakit ang bakal ay paulit-ulit ninyong inilalagay sa apoy at hinahampas ng martilyo? Yun ang tanong ng isang lalaki doon sa panday. Alam nyo, yung bantay ngumiti lang. Pero sabi niya, kung hindi ito daraan sa apoy, mananatili itong ordinaryong bakal. Pero sabi niya, kapag tiniis nito ang init at bawat hampas ay magiging matibay at mahalagang kasangkapan. Di ba ang bakal, ang madalas na ginagawang itak, kung hindi po ako nagkakamali, yung nasa ilalim ng sasakyan natin, yung muelye. Siya yung minsan para hindi masyadong matagtag, nag-play-play lang yon, no? Pagka medyo mabigat, nagbe-bend lang siyang ganyan, pero pag natanggal yung bigat, bumabalik. At itong bakal na ito, isa sa pinakamaruming parte ng ating sasakyan. Pero hanggat hindi siya dadaan sa blacksmith or sa panday, ang gamit lang niya ay ganon. O maaaring nakatabi lang dyan at walang kagamit-gamit. Pero once na ito po ay hinawakan ng panday at papandayin niya, hindi lang ito basta popokpukin ng martilyo. Isasalang talaga sa mainit na apoy hanggang yung itsura ng bakal na yun, magbabaga siya, magre-red. Pag red na, aalisin yan ng blacksmith o panday, doon niya popokpukin. Paulit-ulit na ganon. Hanggang hindi makita ng panday yung image na gusto niyang gawin doon sa bakal na yon. At minsan, alam nyo, ganyan din tayo. Pressure na tayo. Meron pa ulit magdidiin sa atin. Hindi nakakatuwa, mga kapatid. No? Pero alam nyo ba, nasa pamagitan ng mga pressures, init, pagpapanday na ito, pagpopokpok ng martilyo, doon tayo hinuhubog ng ating Panginoon. And someday, magpapasalamat ka sa Diyos at sasabihin mo, buti na lang pala at dumaan ako sa ganong proseso. Kasi kung hindi pala ako dumaan doon, hindi ko narating ang ganitong kalagayan sa buhay ngayon.
Habang on the process tayo kasi mga kapatid, mahirap intindihin at minsan mahirap tanggapin. Kaya mayroong kumanta, di ko kayang tanggapin. Na? Mahirap talaga at hindi natin minsan maunawaan. Why? 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 Bakit ko kailangang maranasan ito? At bakit ako pa? Pero mga kapatid, ganyan talaga ang buhay ng isang Kristiyano. May mga pagkakataon po, napakaramdam natin nasa apoy tayo. Sunod-sunod yung mga problems. Hindi natin maintindihan kung bakit pinapayagan ng Diyos ang mga pagsubok na ito. Minsan, may problema tayo, doon pa tayo magkakasakit, wala tayong pampadoktor. May mga tao, sa tindi ng kanyang pangailangan, doon pa siya natanggal sa trabaho. Minsan may mga pinagdadasal tayo, pero walang answer si Lord sa ating mga prayers. Minsan may mga nasisirang mga relationships. May mga pangarap na sa tingin natin hindi na natin mararating. May mga tanong, bumabalik tayo sa tanong na, Lord, bakit? Kung kailan pa ako naging Christian, Lord, bakit? Ngayon pa ako na-scam. Bakit ngayon pa ako naloko? Lord, bakit? Dito po sa nabasa po natin sa chapter 16 ng Acts, si Paul and Silas po dito, hindi po sila nakulong dahil gumawa sila ng masama. Tandaan natin, gusto kong makita ninyo ito. Si Paul at Silas, nakulong sila hindi dahil sa paggawa nila ng masama. Sila po ay nakulong dahil sa katapatan nila sa Diyos. Hindi ko alam kung meron ng naka-experience sa bawat isa sa atin. Faithful ka naman kay God. Pero bakit doon pa kung kailan ka naging faithful? Doon mo pa na-experience yung hindi mo pa na-experience before sa buhay mo na parang sa tingin mo ang pangit na karanasan. Pero si Paul, kagaya ng nakita natin dito mga kapatid, hindi sila nakulong dahil may ginawa silang bad. Nakulong sila dahil sinunod nila ang kalooban ng Diyos. Kung titingnan po natin ang buong chapter 16 ng Acts, nangangaral sila. May mga nakakakilala sa Diyos dahil sa pangangaral ng dalawang lingkod ng Panginoon na ito. Pero bakit sila nakulong samantalang ginagawa naman nila ang kalooban ng Diyos? Pero mga kapatid, doon natin makikita, no? Na ang pagpapala ng Diyos ay hindi nawawala kapag may trials tayo sa buhay. Amen? Hindi ibig sabihin na kapag dumadaan ka sa matinding pagsubok ay wala ng blessing si Lord. May blessing pa rin si Lord yan. At makikita po natin dito sa buhay ni Paul and Silas. Kasi madalas po mga kapatid, kapag may trial, doon pa natin nakikita ang simula ng pagkilos ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Kung titingnan po natin ang background nitong pinag-aaralan po natin sa chapter 16, kagaya po ng nabasa po natin kanina, na si Paul at si Silas ay nasa Philippi sila. At dito, sa nabasa natin, may isang babae doon na sinasaniban ng masamang espiritu at siya ay nakakapanghula at pinagkakakitaan ng mga amo niya yung kanyang panghuhula. Pero ang ginawa po nila Pablo dito, nirebuke nila yung bad spirit na yon na nagbibigay ng power para manghula itong batang babae na ito. Pinalaya nila. So, yung babaeng ito na sinasaniban ng masamang espiritu para makapanghula siya, napalaya siya. Kaya dahil dito, nagalit yung mga kumikita dahil sa panghuhula ng batang ito.
at sila ngayon ay pinaratangan ng masama. Hinuli, sabi na nabasa natin, sinunggaban siya, pinahirapan, hinagupit. At ang end nito, pagkatapos nilang bugbugin, pahirapan, pagkatapos silang hubaran, anong nangyari? Ikinulong si Paul at Silas na hindi masamang tao, pero tapat sa Diyos. Minsan may mga times, Lord, bakit hindi mo pinigilan na maikulong si Paul at Silas? Bakit mo hinayaan sila'y mahuli? Di ba dapat sana inilihis mo sila para hindi sila mahuli? Pero tignan po natin mga kapatid, na may mga times sa buhay natin na hindi tayo pinipigilan ni Lord na mailagay sa panganib. Pero once na nandun tayo sa panganib, doon natin makikita ang pagkilos ng Diyos sa ating pong mga buhay. So, nung ikinulong, parang siguro kung i-compare natin yung kulungan na ito sa ngayon, ito yung tinatawag nating Bartolina, yung pinaka inner part ng kulungan na parang maliit lang na bintana ang mayroon doon. So kung titignan po natin mga kapatid, sa pananaw ng tao, wala na. Paano pa mapapalaya yon? Nakakulong na sila at nakabartolina pa. Ang sabi dito, nilagyan pa ng tanikala ang kanilang mga paa at inipit yung dalawang paa nila sa matitigas na kahoy. So nakatanikala na, parang inilak pa yung kanilang mga paa sa matigas na kahoy. So, mahirap makatakas, mga kapatid. Sa kalagayang ito ng pagkabilanggo ni Paul at saka ni Silas. Pero, sa tingin ng tao, wala na. Mahirap palabasin si Paul and Silas. Pero alam niyo po, sa tingin ko po dito sa pananaw ng Diyos, mga kapatid, may pag-asa pa. Amen? Yung sino man sa atin dito, yung may matinding pinagdadaanan na parang sa tingin mo ay nakakulong ka na dyan at mahirap ka nang makaalis dyan, kay Lord, may pag-asa pa. Amen? Yes, kay Lord, may pag-asa pa. May purpose ang Diyos kung bakit niya hinahayaan na dumaan ka sa kalagayang iyan ng iyong buhay. Hindi ko alam kung ano yung mga present situation o trials na pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Pero ang alam ko po mga kapatid, sa bawat trials, magaan man o mabigat na pagsubok, na trials yan mga kapatid, may Diyos na nakahandang tumulong sa bawat isa sa atin. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid? Praise the Lord. Una po, every trial deepens your devotion to God. Sabi po sa verse 25, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng himno sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Tingnan ninyo itong verse na ito, nakakulong So tingnan natin, imagine natin, itong dalawang lalaking ito na tapat na lingkod ng Diyos, nakulong sila hindi sa paggawa ng masama, kundi dahil sa paggawa ng mabuti. May karapatan ka para magreklamo pag ganito, mga kapatid. Kung ganun ang situation, gumawa ka ng mabuti at may bad things na nangyari sa'yo, parang doon ka magrereklamo, Lord, mabait naman ako mas masama yung kapitbahay ko Diba? Mas masama nga yung pinsan ko
Yung uncle ko, yung auntie ko, ang bad-bad nga nila eh. Pero bakit ako ang nakakaranas ng ganito? Pero tingnan ninyo mga kapatid si Paul and Silas, habang sugatan, bugbog at hinubaran. Tingnan nyo ang kalagayan nila, nakatanikala ang kanilang mga paa, inipit ng malaking bato, kahoy na mabibigat, sugatan, hinubaran. Pero ito ang ginagawa nila. Pansinin nyo, nang maghahating gabi na, magto-12 o'clock na ng midnight, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Sino sa inyo dito, sugatan kayo, maagos ang mga dugo, fresh na fresh yung sugat mo, nakatanikala ka, nandun ka sa madilim na part ng bahagi ng buhay mo, pero nag-pray at nagwo-worship ka kay Lord. Sino sa atin nang naka-experience ng ganon? Na kung kailan dumating yung punto sa buhay niya, ay doon siya nagiging deeper yung kanyang devotion kay God. Kahit pansinin ninyo mga kapatid, noong panahon na matitindi yung pinagdadaanan ninyong pagsubok, yun yung mga prayers na mga malalalim, mga deep prayers natin kay Lord na doon tayo lumuluha, doon tayo umiiyak, doon tayo gumigising ng maaga, nagpray, humihingi ng tulong kay Lord. Dahil alam natin, wala tayong ibang matatakbuhan, kundi si Lord lang. Amen? Kaya alam nyo, maaari na yung mga trials na inaalaw ni Lord sa buhay natin, yan ang makakapagpalalim ng devotion mo kay Lord. Lalalim ka dyan, mga kapatid. Lalalim ka dyan. Di ba, kwininto ko sa inyo noon, yung palm tree, the more na nauuga siya sa panahon ng bagyo, doon naman lumalalim ang kanyang ugat. Ibig sabihin, habang binabagyo, itong palm tree na ito, tumitibay ang kanyang kalagayan. Kaya alam nyo, kung ayaw nyo ng pagsubok, gusto nyong takbuhan, ayaw ninyong lumago, ayaw ninyong tumatag. Lord, ayaw ko to. Anak, ayaw mong lumago? Gusto ko, Lord. Kailangan mong duman dyan. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? About midnight. Pansinin po natin, mga kapatid. Sabi nga natin ang salitang midnight. Hating gabi. Yan. Ibig sabihin, oras ng tulugan. No? Sana natutulog. Pero si Paul at Silas nag-pray at nag-worship kay Lord. Bakit? May problema. No? May problema kasi. No? Nakaipit kasi mga panila, hindi madaling matulog. Pag ang dami mong sugat, binugbog ka, at masakit ang iyong loob. Na dahil sa pagsunod mo kay Lord, yan ang nangyari sa'yo. Na pwedeng sabihin ng iba, nag-born again kasi, gunggunam. Nag-born again ka kasi. Nag-born again ka ngamain. Kita mo tuloy tinangyari kanya, gunggunam. Pwedeng sabihin nila yon, di ba? Gunggo na to, nang-born again kasi. Di ba? Pwede lang sabihin yon. Kagaya ni Paul and Silas, pwede lang sabihin, kita nyo, yung nangangaral ng salita ng Diyos, yung nagpalayas ng demonyo, nakakulong ngayon. Sunod-sunod sila kay Jesus. Hindi naman pinigilan ni Jesus ang kanilang pagkabilanggo at pagkabugbog. Pwedeng ma-persecute ang isang Christian na sa kabila ng paggawa niya ng mabuti ay mayroong nangyaring hindi maganda sa kanya. Pero okay lang. Amen? Pwede bang tapikin mong katabi mo? Okay lang yan. Amen? Okay lang yan. Normal yan, normal. Amen? Normal yan.
Ininis ka ng kapitbahay mo? Unfair yung mga kapatid mo sa'yo? Mga kamag-anak mo, unfair sila? Okay lang yan. May tinuturo si Lord. Amen? May tinuturo lang si Lord sa bawat isa sa atin, mga kapatid. About midnight. Alam nyo, pag sinabing midnight, ito yung pinakamadilim na parte ng gabi. Midnight parang doon na magsimulang parang mag-aagaw na naman yung liwanag at dilim. Ito yung pinakamadilim na parte. Pero ito, about midnight, doon sila nagpipray at doon sila nagwo-worship kay God. Tingnan nyo? Hindi ko lang alam, kung hindi nangyari kay Paul and Silas, itong pangyayaring ito, hindi ko alam kung gising sila sa mga time na ito, na nagpipray and nagwo-worship kay God. May mga times, dahil sa sakit mo, dahil sa problema mo, hindi ka nakakatulog, nagpipray ka tuloy. Pero pag wala kang problema, peaceful, ang sarap ng tulog mo. Ni minsan, dahil peaceful, okay naman ang lahat, nakatulog ka, hindi ka man lang nakapag-pray. Hello, tingnan mo ang katabi mo. Di ba? Pag peaceful tayo, panood-nood ng TV, pa-scroll ng kasi okay, di ba? Okay lang ay, pa-relax. Pero tingnan mo, pag may problema yan, halos hindi maharap cellphone. Tutok sa problema, paano masusolusyonan? Kaya alam nyo, mga kapatid, nang nakita ko po dito yung mga trials, minsan yan ang nagpapalalim ng devotion natin kay God. Amen? Pansinin ninyo, ako din, during pandemic, bumukol dito sa may bumukol dito. Pagkatapos akong magpa-inject, kung anong naramdaman ko sa katawan, hindi nawawala yung lagnat ko. Sabi ni Mrs. Leng, walang iwanan. Kasi hindi nawawala yung lagnat ko. Lumalaki yung bukol ko dito. Sabi ko, likado na to. Nangangayayat ako dahil hindi ako masyadong nakakatulog. 4 o'clock in the morning, bumabangon ako, pumupunta ako sa office, nagpipray, lumuluhod, tumutulong mga luha sa floor. Dahil nagpipray ako kay God, Lord, pagalingin mo naman ako. At kung ano-anong mga nababanggit na mga prayers at lumuluha dahil merong problema. Sa tingin ko nun, hindi na ako gagaling. Pina-ultrasound, sabi ng doktor, ipa-biopsy natin. Kumuha tayo ng dyan, sa bukol na yan, ipa-biopsy natin, paoperahan. Lord, sabi ko naman, ayoko magpa-opera. Kayo ang healer ko, Lord. Hindi pa rin gumagaling. Yung bukol, nilalagnat pa rin. Hindi talaga nawawala. Pero sa pakikiusap kay Lord, kagigising na maaga, sabi nung isang which is positive ang dating sa akin, oy, si pastor, pumapayat na. Oy, positive Iba yung dating sa akin yung ganun na, oy, pumapayat na si pastor kaysa sa, ala, pastor, nangangayayat ka na. Di ba? iba yung dating ng ganun di ba? Kaysa pumapayat ka na, oy, ala, nangangayayat ka na. Ako nakakapag-alala yun, mga kapatid. No? Pero yun yung time na nakita ko na naging deep ang aking relationship kay God. Bakit? May sakit Alam nyo minsan, inaalaw ni Lord yung mga pain na maranasan natin para tayo ay lumapit kay Lord. Pero minsan nagiging delikado itong mga pain na ito. Dahil pwede kang dyan bumagsak at tumalikod kay Lord. Kaya nga sabi ko sa isang kapatid, alam nyo, yung pain na yan, di ba, ang
Spelling ng pain ay P-A-I-N. Pagbabasahin mo sa Tagalog yan, pain. Di ba? Kaya sabi ko sa kanya, alam mo, yung pain na yan, pwedeng maging pain yan para ikaw ay bumagsak. But huwag kang babagsak. Yung pain na yan, pwedeng makapag-develop sa iyo. Amen? Or pwedeng makabreak sa iyo yung pain na yan. But think positive, mga kapatid. Yung pain na yan, for us, makakapagdulot sa atin yan ng strength kay God. Hindi mo na ba kaya? Sabi mo, Lord, di ko na ito kaya. Once na sinabi mo yan, anak, sige ako na. Kinakaya mo kasi. Huwag mong kayanin mag-isa. Humingi ka ng tulong kay Lord. Amen? Huwag mong sabihin, kaya ko ito. Period. Dapat, sabihin mo, kaya ko ito, may 3 tuldok sa tulong ni Lord. Amen? Sa tulong ni Lord. Dapat ganun. Huwag nating sabihin, kaya ko ito lang na period na, mga kapatid. Hindi po. May mga hating gabi, dumating na. Sa mga iba, dumating na yung pinakahating gabi ng kanilang kalagayan sa kanilang sakit. Yung mga iba, dumating na yung pinakahating gabi ng kanilang financial crisis. Wala na talaga. Yung ipon sa bangko, paubos na. Yung maintaining balance na lang ang natitira. Malapit nang mag-close ang kanyang account. Anong gagawin niya? Dumating na minsan yung midnight o pinakamadaling araw ng family problems natin na to the point hindi na natin alam ang gagawin natin. Kagaya po ng bantay bilangguan na ito. Dumating yung point sa buhay niya na magpapakamatay na siya. Bakit? Papatayin din lang siya eh. So unahan na niya, papatayin na niya ang sarili niya. Sasaksakin na niya ang kanyang sarili para mamatay na siya. Pero may solusyon. Amen? Hindi niya alam, may solusyon pa. Kaya mga kapatid, pag dumadating tayo sa parang pinakamadilim o madaling araw na, pinakamadaling araw ng mga problema natin, mga crisis, mga sickness natin, huwag tayong susuko. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Dahil makikita po natin dito sa buhay po ni Paul at ni Silas na kahit sila po'y nakakulong, hindi sila nagreklamo sa Panginoon. Amen? Hindi sila nagtampo sa Diyos. Hindi sila nagsabing, ayaw ko na Lord. Kasi the more na naging faithful ako sa iyo, ito ang nangyari sa akin. Ayaw ko na Lord. Sabi pa nga nung iba, nagbingo na ako. Bingo na ito. Blackout na ito. Wala na. Ayoko na. Makita natin dito si Paul at saka si Silas. Hindi sila nagtampo sa Diyos. Hindi sila nagtanong sa Diyos, bakit mo kami pinabayaang mabilanggo? Bagkus, anong ginawa nila? Nanalangin at sumamba sa Diyos. Amen? Yan ang response ng isang matured Christian pag meron siyang trials na pinagdadaanan sa buhay. Nananalangin at umaawit ng himno sa Diyos. Sinasabi niya siguro, I sing praises to your name. Di ba? Oh Lord, kahit may pain. Amen? Nagwo-worship sila kay Lord. At ang congregation nila, naging worship leader tuloy si Paul and Silas. Ang congregation, mga bilanggo. At bantay bilangguan. Ginawa nilang church
ang bilangguan, mga kapatid. Amen? At tuloy nakarinig ng message ang mga kapwa nila bilanggo, prayer and worship kay God. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Alam nyo, minsan, makinig kayo mga kapatid, dinadala tayo ni Lord sa isang situation upang marinig at malaman ng ibang tao ang ating kalagayan. At minsan, diyan ipinapakilala ni Lord kung sino ka bilang lingkod niya. Sige nga, ihahalo nga kita sa mga taong masasama, tingnan ko nga kung ano ang magiging buhay mo. Minsan tinitingnan ni Lord yung mga response natin doon sa mga pangit na nangyayari sa mga buhay natin, mga kapatid. No? Tinitingnan ni Lord. Pero napakaganda po ng pinakita ni Paul and Silas na response nila dito sa trials na kanilang pinagdadaanan. Nag-prayer and worship sila. Hindi lamang sa panahon na maganda ang kalagayan ng buhay nila, kundi maging sa panahon na sila'y nagdurusa. Amen? Mag-worship pa rin kay God. Kahit nasa painful situation tayo ng buhay. Amen? At mas lalong doon tayo mag-pray-pray. Pag nasa matinding crisis tayo sa buhay. Alam nyo, ang sunflower, sino nakakita ng sunflower sa inyo? Saan nakaharap ang sunflower? Bakit? Laging hinaharap nung flower na yon si sun. Kaya nga tinawag na sunflower. Kaya mapansin po ninyo, ang sunflower laging nakaharap kung saan sumikat ang araw, nandun siya. And pwedeng mag-turn yun. Why? Sinusundan niya yung light. Ang sunflower, kapag madilim ang paligid, hinahanap niya ang direksyon ng liwanag. Sana ganyan din ang Christians. Pag madilim, nasa darkest moments siya ng kanyang buhay, sana hahanapin niya ang liwanag ng Diyos. Sana po hahanapin natin ang liwanag ng Diyos. Hindi yung kung nasa dilim, sige mananatili na tayo sa dilim. No. Sana ganyan din mananampalataya. Hahanapin ang liwanag kapag nadidiliman ang kanyang buhay. Huwag tayong mag-focus sa problema. Lumapit tayo kay Jesus Christ. Siya po ay nakahandang tumulong sa atin sa bawat oras na tayo po ay tatawag sa Kanya. Amen? Kapag may trials, mga kapatid, mag-pray. Iwasan na mag-panic. Mag-worship. Huwag mag-worry. Amen? Huwag mag-complain. Maring hindi agad mabago yung situation pag nag-pray ka, pag nag-worship ka. Pero ang sigurado dyan, tutulungan ka ng Diyos. Pagtatagumpayin ka niya sa panahon ng pagsubok. Tandaan natin yan, mga kapatid. Pangalawa po, every trial can lead to true freedom. Sa Acts chapter 16 verse 26, sabi po dito, walang ano-ano'y lumindol ng malakas. At nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Yan, clear. Pag dumadating ang lindol, ano ang nagiging response natin? Ala, yugyug. Ala, ginginod. Ala, lumindol. Keep safe. Di ba? Minsan, may mga nag-tuition na gano'n. Keep safe, mga kapatid. Minsan, ang dating ng lindol sa atin nagkukos ng panic, worry. Pero alam nyo, ang lindol na ito na nangyari, nagbigay ng kalayaan. Kakaiba itong lindol na ito.
Itong lindol na ito ay nagpalaya sa mga bilanggo, hindi nag-cause ng panic. Minsan, mga kapatid, may mga dumadating na lindol sa buhay natin. Nakakulong na nga, naglindol pa. Pag bumagsak ang bilangguan, mga pader ng bilangguan, pwede silang matabunan. Pero yung lindol na yon hindi para pabagsakin ang mga pader, para tabunan si Paul at Silas, kundi yung lindol na yon ang ginamit ng Diyos para mapalaya ang mga bilanggo. Minsan, may mga trahedya na nangyayari sa buhay natin, pero tingnan mo, baka iyan na ang magpapalaya sa iyo. Kasi, every trial can lead to true freedom. Pwede makapagbigay ng tunay na kalayaan sa iyo ang pagsubok na yan na dumating sa buhay mo. Kaya nung biglang lumindol, habang sila nagwo-worship, tingnan nyo nagwo-worship, nagpray-pray, si Paul and Silas biglang lumindol. Wow. Ano kaya't nagpi-praise and worship tayo dito, biglang lumindol din? Ano kayang response natin? Takbo! Ibati yun ni Pastoran! Pastor, umarkatan! Tara yun! Hintayon! Ganun gagawin natin, no? Pero may mga lindol na dumadating sa buhay natin, mga kapatid. Kung titingnan natin ito ay kalamidad, pero kay Paul at Silas, hindi ito naging kalamidad. Nag-cause sa kanila ng freedom. Sila po ay nakalaya. Nabuksan lahat ng mga pintuan. Nakalas ang mga tanikala. Tingnan natin, hindi si Paul ang kumilos, hindi yung jailer ang kumilos, hindi si Silas ang kumilos, hindi gobyerno ang nagpalaya sa kanila, hindi abogado, kundi si Lord mismo ang kumilos. Yes, palakpakan natin si Lord. Kaya minsan, may mga nakakaranas tayo ng pagkabilanggo, pero yung another trahedya na nangyaring lindol, doon pala sila makakalaya. Madalas po, mga kapatid, sabi ko nga, ang lindol sa atin ay doon nagkukos tayo ng panic. Pero nakabuti yung lindol na yon kay Paul and Silas at maging sa mga kasama nilang nakabilanggo. Kaya mga kapatid, tandaan natin, hindi po natutulog ang Diyos. Meron siyang magagawa para palayain ka. Hindi ko alam kung merong bandage sa buhay ninyo o sa buhay natin na noon pa hanggang ngayon, parang sa tingin mo nakabilanggo ka dyan sa situation na yan. Hanggang ngayon, hindi ka pa nakakalaya. Pero alam nyo, wala pong ibang makakatulong sa inyo kundi si Lord. Amen? Pero anong ginawa ni Paul at Silas sa gitna ng pagsubok, ng trial na kanilang pinagdadaanan? Nag-pray-pray lang sila. Nag-worship lang sila kay Lord. Naging positive ang kanilang response doon sa pangit na pinagdadaanan nila sa buhay. Kaya alam nyo mga kapatid, maraming mga problema. Hindi po yan kayang solusyonan ng tao. Pero sa Diyos, wala pong problema na hindi niya kayang solusyonan. Yan ang itanim natin sa isip natin. Wala pong problema na hindi kayang lutasin ng ating Diyos. Kaya kung ang trial na pinagdadaanan natin ay sa tingin natin ay parang wala ng solusyon, alalahanin po natin mga kapatid, na makakagawa ang Diyos sa mga bagay hindi natin kayang gawin. May magagawa si Lord. Sabi natin sa ating katabi, may magagawa ang Diyos, kapatid. Amen? May magagawa ang Diyos.
Tingnan natin ang ginawa ni Jesus kay Lazarus. 4 days na siyang nailibing. Para sa tao, tapos na ang kwento ng buhay ni Lazarus sa ibabaw ng mundo. Pero para kay Jesus, may pag-asa pa siya para mabuhay muli. Diba? Alam natin ang kwento ni Lazarus. Namatay siya, nawala si Jesus sa tabi niya. Pero nung nalaman niya na ang kaibigan niyang ito, na si Lazarus ay namatay na, pinuntahan niya. At nalaman niya na 4 days na siyang nakabilanggo. Ang sabi ng kapatid niya, nabubulok na po, mabaho na po. Kung pupuntahan pa natin at titingnan ang kanyang bangkay. Pero anong ginawa ni Jesus? Tinawag niya, Lazarus! Bumangon ka! Lumabas si Lazaro, nakabalot ng lampin, na parang mami, buhay, mga kapatid. Bakit? Tinawag siya ni Jesus. Hopeless na yon. Wala nang pag-asa yon. Pero nung dumating si Jesus sa libingan at tinawag niya itong si Lazaro, Lazaro! Yes, Lord! Lumabas ka dyan. Labas na. Lumabas sa bilangguan. Ayaw, tama. Thank you. Yes, nagkano na. Nutin na lang. Thank you. May ko bibi ko. Lumabas sa libingan. Nakasuot panglibing. Pero buhay. Amen? Bakit? Tinawag siya ni Jesus. Bakit? Dumating si Jesus sa buhay niya. Narinig niya ang tinig ni Jesus. 4 days nang nakalibing pero may pag-asa pa nung dumating si Jesus sa libingan. Kaya mga kapatid, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kahit sa tingin natin ay hopeless na yung situation, huwag tayong mawawala ng pag-asa, mga kapatid. Kapag tila sa tingin natin, wala na mangyayari, wala na, kahit sino, wala na makasolusyon yan. Si Lord, meron pa. Huwag nating isipin, wala namang ginagawa si Lord, pray ako ng pray. Tagal-tagal ko nang pinagpipray, wala naman siyang ginagawa. Hindi pa panahon. Amen? Mga kapatid, ito ang ilagay natin sa isip natin. Si Lord, kumikilos siya kahit hindi natin nakikita. Urentay makikita, datir aramidan niya po Diyos, even right at this very moment. Naniniwala kong may ginagawa si Lord. Hindi natin nakikita, but the result, magmamanifest mamaya o bukas. Hintayin lang natin ang timing ni Lord. Sabi natin sa katabi natin, right timing. Right timing lang, no? Hintayin natin yung timing ni Lord. Huwag kang magmadali. Maaring hindi pa ngayon. Maaring hindi pa bukas, o next week, next month, or next year. Baka sa ibang araw. No? O maaring bukas na yon. Kaya don't surrender. Huwag tayong sumuko. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil kailanman, mga kapatid, si Lord, hindi siya nahuhuli at hindi siya nagmamadali. Laging nasa right time ang atin pong Panginoon. And pangatlo, your trials can become a blessing to others. Na pwede na yung pagsubok, yung pangatlo na po, pangatlo. Ayan. Medyo maliit lang yun, pinagkasya ko na lang sa isang slide ito, pero sana po ay mabasa o maintindihan natin. Your trials can become a blessing to others. Maring pagsubok sa'yo, nasasaktan ka, pero magiging blessing yan sa iba. Tingnan natin ito. Alam nyo, excited akong tingnan ito. Ito po ang pinakahanga-hanga o kakaiba na nangyari po dito sa eksena po na ito. Tingnan natin yung jailer o yung nagbabantay sa bilangguan. Magpapakamatay na sana siya dahil nasa hopeless situation na siya. Papatayin din lang siya, so magpapakamatay na lang siya. Dahil akala niya, nakatakas na lahat ng mga bilanggo. Pero, alam nyo, itong si Paul,
Sabi niya sa English, do not harm yourself. Huwag mong saktan ang iyong sarili. Nandito lang kami. Tingnan nyo alam nyo, nakita ko dito, na-bless ako. Dahil napakagandang tignan itong eksena na ito, na habang sila Silas at Paul nasasaktan dahil sa sugat at pambubugbog, na ilagay sila sa kahihiyan, tingnan nyo mga kapatid, nagagawa pa rin nilang magmalasakit sa iba. Di ba pag nasasaktan ka, lalo na kung yung nanakit sa iyo ay sa tingin mo mapaparusahan na siya, minsan matutuwa ka eh. Nakarma na. Di ba minsan ganon? Nakarma na niya. Nagma din to mga mintinaramin na kanyak. Di yayon. Pwedeng sabihin natin ganon, nakarma na siya. Pero tignan nyo itong si Paul. Pwede naman nilang hayaan, sige, magpakamatay ka na para wala nang magbabantay sa amin nang makatakas na kami sa bilangguang ito. Pwede nilang sabihin yun. Pero nung sabi ni Paul at Silas, huwag mong saktan ang sarili mo. Nandito lang kami. May concern pa rin sila sa iba. Kahit nasasaktan din sila. Hindi ko alam kung sino nakagawa sa atin ng ganon. Nung panahon na nasasaktan ka at yung mga taong gumawa sa iyo ay masasaktan din or mapaparusahan, hindi ko alam kung sino nagsabi sa iyo, huwag nyo na po silang parusahan sa ginawa nilang ito sa akin. Lord, sinasaktan ako ni ganito, pero Lord, huwag mo sana siyang parusahan. Wow! Matured. Kaya, itong jailer na ito, bigo na siya, stress na siya, hopeless na siya, kaya magpapakamatay na siya. Pero itong mga sugatan na lingkod ng Diyos ang nagligtas sa kanya. Ito si Jesus, mga kapatid. Ganito si Jesus. Minahal tayo ni Jesus nung tayo makasalanan pa. Hindi niya ipinadama ang pagmamahal, hindi pinadama ng pagmamahal ng Diyos nung tayo ay mababait ng tao, kundi nung tayo ay sinner pa. Ito ang matured na Christian. Nakita ko po yung maturity ni Paul and Silas dahil sa response po nila na ito, na kahit yung kakampi o kasama ng mga nagpahirap at nanakit sa kanila at nagdala sa bilangguan, ilalagay na sana sa panganib, mamamatay na sana siya, pero sinave pa rin. Hindi lang nila iniisip ang kanilang sarili, iniisip din nila ang kaligtasan ng iba. Amen? Ulitin ko, hindi lang nila iniisip ang kanilang sarili, iniisip din nila ang kaligtasan ng iba. Kaya mapansin po ninyo mga kapatid, sa nabasa po nating talata, at kung tutuloy nating basahin yon, medyo mahaba po kasi yung Acts 16, ang jailer tuloy ay nagtanong. Pero pansinin ninyo di ba nung nagkaroon ng lindol, nabuksan lahat ang bilangguan, mga tanikala, nakalaya ang mga bilanggo. Ano yung unang hiniling ng jailer? Saan nabasa natin? Ilaw. Humingi siya ng ilaw. Alam niyo, isang nakita ko dito, even yung jailer, yung bantay sa bilangguan, hinanap niya ang ilaw. Liwanag ang hinanap niya. Na maaring itong jailer na ito or bantay bilangguan na ito, nasa dark moment na rin siya ng kanyang buhay. Pero hinanap niya liwanag. Kaya sabi niya, what must I do to be saved? Anong kailangan kong gawin upang ako'y maligtas? See? Itong pagkabilanggo ni Paul and Silas ay mayroong taong pagpapalain ng Diyos ng kaligtasan. Anong sagot ni Paul and Silas? Believe in the Lord Jesus Christ. You and your family will be saved.
Mga kapatid, hindi lamang itong bantay bilangguan ang na-bless ng salvation ni Jesus Christ, kundi nakasama pa ang kanyang buong pamilya o sambahayan. Isipin natin ito mga kapatid, kung walang kulungan, kung hindi nakulong si Paul and Silas, maring hindi nakakilala kay Jesus itong bantay bilangguan na ito. Pero ang paraan ng Diyos, minsan din natin maunawaan. Na kaya inalaw ni Lord na makulong si Paul and Silas dahil meron siyang ililigtas na bantay bilanggo o kaya siguro titingnan natin ngayon mga pulis o nasa BGMP na may ililigtas si Lord kaya inalaw niya na makulong si Paul and Silas. At ang kanyang family na save. Tingnan ninyo ang pagkilos ng Panginoon mga kapatid. Pangit na situation, pero nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Pangit na situation, pero may iniligtas ang Diyos. Si Lord, alam niyo mga kapatid, kaya yung sabi niya sa Isaiah, my thoughts are higher than your thoughts and my ways are higher than your ways. Ganyan si Lord, napakataas ng karunungan, ng kaalaman, ng kaparaanan niya na hindi natin kayang maisip o maabot. Kaya kung hindi sila nakulong, walang nasave. Nagbabantay sa bilangguan. Maaring walang pamilyang naligtas. Kaya makikita po natin mga kapatid, ang trial na dumating kay Paul and Silas naging daan para sa kaligtasan ng iba. Grabing gawa ni Lord, no? Paul, Silas, kailangan nyo mabilanggo ngayong araw na to. Dahil mamayang gabi, may isi-save ako sa pamagitan ninyo. Wow. Tanungin kaya natin ang sarili natin. Kung sino sa atin ang may pinagdadaanan ngayon. Lord, sinong gusto mong maabot sa pinagdadaanan kong ito? May pinagdadaanan ako, Lord, pero meron ka bang aabutin sa pamamagitan ko dahil sa situation ko na ito? Pansinin ninyo, mga kapatid, hindi ko alam kung sino-sino sa inyo, lahat, may mga alam ako ilan. Because of you, may mga taong na-save. At minsan, dahil sa pagsubok na pinagdaanan mo at nakita nila si Jesus Christ sa iyo, doon sila napalapit kay Lord. Doon mo sila, yun yung point na yun, nadala mo sila kay Lord because of your testimony. Dahil sa iyong patotoo na nakita ng mga taong nakapaligid sa iyo, ay naging curious sila. Anong meron sa iyo na wala sa akin? Kaya nagtanong itong jailer na ito, what must I do to be saved? O anong gagawin ko upang ako'y maligtas? Kaya mga kapatid, maaari na yung trials o pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon ay magiging testimony mo para sa iyong pamilya. Amen? Maaaring magiging testimony mo sa iyong mga katrabaho. Maaaring maging testimony mo para sa mga kapitbahay mo. Maaaring magiging testimony mo para sa community na iyong kinalalagyan. Kaya sabi ko nga po, mga kapatid, kapag meron tayong mga pinagdaanan sa buhay at tayo po ay naging matagumpay, kung magpo-post naman kayo sa FB o kaya sa social media, huwag nyo namang aalisin ang pangalan ng Panginoon. To God be the glory. O kaya sasabihin natin, sa tulong ni Lord. O kaya, thank you, Lord. Kaya madalas makita ninyo yun sa thoughts of the day ko.
thank you Lord. Pag wala akong may lagay, thank you Lord. Para maalala man lang ng mga tao na pag nabasa nila yon, magpapasalamat din sila kay Lord. Na kahit may pagsubok man, may mga blessings, may katagumpayan, napagandang magsabi pa rin, thank you Lord. Kasi minsan, pag makita kang may post na thank you Lord, oy, bless siya siguro ni Lord. Siguro may blessing na natanggap si pastor. May blessing siguro natanggap si brother. Kahit wala, magpasalamat ka pa rin. Amen? Yes. Alam nyo, na totoo lang mga kapatid, hindi po ipinangako ng Diyos ng buhay natin sa mundong ito. O, ang buhay natin, sa Christian life natin, ay magiging madali, no? Hindi po, ang Christian life natin, hindi po pagiging madali ang buhay. Hindi po hindi pinangako ni Lord na kapag tayo ay nasa Kanya na, ay sabi niya, promise, anak, magiging madali na ang lahat para sa iyo. Hindi po, mga kapatid. Hindi yan ang pinangako ng Panginoon. At kung may nagsabi man sa atin na gano'n, huwag kayong maniwala. Nasasabihin, oh, lapit ka kay Lord, magiging okay na ang lahat. No! May mga trials pa rin. May mga testings pa rin tayong pagdadaanan. But the good thing is, kasama mo na si Lord. Amen? Sa bawat mga pagsubok, amen? Sa bawat mga trials na pagdadaanan natin, ang kaibahan, ngayong nasa kay Lord na tayo, ay sasamahan tayo ni Lord. At mararamdaman natin, sasabihin ni Lord, anak, nandito lang ako. Sige, magpatuloy ka lang. Sasamahan kita. Hindi kita iiwan. At hindi kita pababayaan. Amen? Yes! Yan po ang pangako ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Kaya lastly, every trial is never wasted. Hindi masasayang yan yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, mga kapatid. Every trial produces prayer and worship. Tanda ninyo, pag may trial, nakakapag-pray ka tuloy, nakakapag-worship ka tuloy kay Lord, makapunta ka ng church. Dahil matindi itong pagsubok na ito, dahil sa church, pag nandun ako, nakakalimutan ko yung problem ko. Pag nakakarinig ko ng message, napapalakas ako. Makapag-church nga. Every trial, mga kapatid, invites God's power to move. Diyan natin makikita ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. And lastly, every trial can lead someone to Jesus. Kagaya po ng nangyari dito. Ngayong pagsubok na dumating kay Paul and Silas ay naging paraan para maligtas yung bantay bilangguan at ang kanyang buong pamilya. At that very moment, nagpabaptize ang buong family at ang sabi ng Bible, tuwang-tuwa yung family ng jailer dahil nakilala nila si Jesus Christ. Kakaibang kasiyahan, kakaibang kagalakan. For the first time sa buhay ng jailer, umuwi kasama si Paul and Silas, dala-dala nila si Jesus Christ at ang dulot na kasiyahan sa family na yon ay kakaiba that night dahil dala nila si Jesus. At itong jailer na ito, tuwang-tuwa dahil na-save siya sa pamamagitan ng mga taong dumanas ng matinding pagsubok sa buhay. At kung susundan natin yung mga talatang binasa natin, kinaumagahan, pinalaya na si Paul and Silas. Pero sabi nila, hayagan kaming binugbog, hayagan kaming hinusgahan sa gitna ng mga tao, tapos palalabasan kaming sekreto. Hindi pwede. Pinarusahan kami, Romano din kami. Bakit ngayon? Ganun ginawa nila sa amin. Ngayon, palalayain kami in secret. No. Sabihin mo sa mga matataas na may katungkulan, silang pumunta dito, silang magpalaya sa amin in public. Natakot yung mga leaders. Nung nalaman nilang mga Romano din pala si Paul at saka si Silas, Hudyo din pala sila.
Kaya pumunta sila doon dahil sa takot nila, pinalaya sila. Nagkaroon lang sila ng misyon sa bilangguan, mga kapatid. Pero kailangan nilang pagdaanan yung painful experience na yun. Pero good thing, may nasave.